Higit 1,000 piso kada araw na raw ang nawawalang kita sa public utility vehicle drivers dahil sa pagsirit ng presyo ng mga produktong petrolyo. Yan ang hinaing ng transport group na Piston sa pagdinig ng Senate Committee on Ways and Means. Ayon kay Piston President Modi Floranda, ang hanggang 24 pesos na taas singil sa presyo ng diesel kada litro simula kahapon, nadagdag pa sa 15 pesos na ngang patong ng pinagsamang excise tax at value-added tax. Anya, nasa 300 to 400 pesos na lang ang take-home pay ng isang jeepney driver matapos ang 12 hanggang 18 oras na pamamasada. Below minimum wage na ang driver? Malayo po yung Aguan. Tipulo Cubao ay 1,200 po yung kanilang boundary at nagkukonsume po sila ng 30 liters per day na halos umabot po ng 2,200 bawat araw yung kanilang pamamasada. Kaya kailangan nila na makapaglikom almost mga 5,000 para may maiuwi sila sa kanilang pamilya. Kaya naman panawagan ng grupo, suspindihin muna ng gobyerno ang paniningil, hindi lang ng excise tax kundi pati value-added tax. Pero agad yang tinabla ng Department of Finance. These companies have other inputs such as cars, such as machineries that are subject to VAT. What will happen? They will increase the price so that marirecover nila yung naipit na input VAT, and that will be negating our goal of decreasing the prices. Hence, our proposal is to just focus on the excise tax. Ayon sa DOF, nasa 136 billion pesos ang mawawalang kita sa gobyerno kung suspindihin ang pangungolekta ng excise tax mula Mayo hanggang Disyembre. Pero ayon sa Department of Economy, Planning and Development o DepDev, makatutulong naman ito sa pagbaba ng inflation o para maibsan ang pagtaas ng presyo ng bilihin. Sa worst case scenario daw kasi na umabot ng $140 kada bariles ngayong buwan, sisipa raw sa 96 pesos ang presyo kada litro ng diesel at 88 pesos naman kada litro ng gasolina. Kung mangyari yan, naabot daw hanggang 7.5% ang inflation. Pero kung suspindihin ang excise tax, magiging 5.4 to 6.6% na lang. Tiniyak naman ng Trade Department na minomonitor nito ang presyo. Nagpapanukala rin ito na huwag munang maningil ng toll fee sa mga sasakyang nagde-deliver ng mga pangunahing bilihin na dumadaan sa major expressways. Para sa Department of Finance, dapat bigyan ng kapangyarihan ng Pangulo na bawasan o tapyasan ang excise tax kapag umabot na sa $80 per barrel ang average na presyo sa loob ng 2 buwan. Para naman sa Energy Department, kung may kailangang i-prioritize, ay diesel na muna ang dapat bawasan ng excise tax. Pero para kay Senate Energy Committee Chairperson Pia Cayetano, dapat lahat covered at 1 buwan lang dapat ang monitoring period. Ilan lang daw yan sa dapat pang pagkasunduan. The Constitution requires that the tax measures emanate from the House. So I have to wait for the House to pass their bill on third reading and transmit to the Senate. Samantala, isa pang reklamo ng mga tsuper, bakit sunod-sunod ang taas singil sa mga produktong petrolyo kung may buffer stock naman ang mga oil companies? Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, higit 500 reklamo na ang natanggap ng ahensya laban sa iba't ibang gas stations. Nagbabawas tayo ng excise tax pero meron namang oil companies na sinasamantala yung presyo. Para sa impormasyong napapanahon at on demand, Amor Santos, Newswatch Plus.